nag-indulge ka doon, eventually, magiging sin sila. Wrong priorities, wrong decisions, wrong relationships, appetite for the world rather than appetite for Christ. And the things of God, amen? Wrong doctrine, wrong religion, amen? Legalism. Okay, ang tao na nagdadala ng maraming ganyan, mapupulyot ang puso nyo. Hindi kayo makaka-focus. Amen. So, ngayon, tignan natin ang pinakamalaking kasalanan, the sin. Sin, hindi siya sins. Okay? Ito ay embodiment ng lahat ng mga kasalanan. Okay, ano ang kasalanan? Sige nga, ano ang kasalanan? Brothers and sisters, mag-attend kayo ng Bible school, ha? Malalaman din nyo. Sin is described in the Bible as transgression of the law of God. 1 John 3:4, sabi po niya dito, everyone who commits or practices sin is guilty of lawlessness. For that is what sin is, lawlessness. The breaking, violating of God's law by transgression or neglect, being unrestrained and unregulated by His commands and His will. Yan ang kasalanan. Sabi niya, hindi mo sinusunod ang kautusan ng Diyos. Amen. Wala kang law na sinusunod. Lawless. Amen. Wala kang regulasyon. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. General na kautusan na sinasabi dito, in the Old Testament, ang kautusan na kadalasan ay yung law of Moses. Thou shalt not commit adultery, thou shalt have only the Lord thy God. Di ba? Nakalagay yan sa simbahan. But in the New Testament, the law is the law of love. Amen! Love God. Amen! With all your heart, with all your might, with all your strength, with everything that you have, and love your neighbor. Ano yung neighbor? Kaaway. Amen! Isa sa ang number one doon ay yung hindi mo katulad, hindi mo karelihiyon, kaaway mo, nang sinira sa'yo, sinikismis ka, that is your neighbor. Sabi niya, love your neighbor as yourself. That is the law. So ang tao na lawless, you are disobedient, you are committing sin. If we are not loving God, we are committing sin. Amen. Amen. Bakit ang tao wala siyang capacity to love God? First, because he did not receive the love of God. Until you receive the love of God, you will not have the capacity, the ability, the power, and the grace to love God and to love other people. So, saan ang ugat noon? Unbelief. Unbelief in God and unbelief in the gospel. Can you say amen? Okay, so sin is transgression of the law. Sabi niya, and sin is also a rebellion against God. Sabi po sa Deuteronomy ba, o Joshua 1:18, sabi po doon, nailagay ko ba dyan? Joshua 1:18 po, ang pagre-rebelde sa Panginoon. Parang ayan, whoever rebels against your command and does not heed your words, in all that you command him shall be put to death, only be strong and of good courage. In the Old Testament, pagka ikaw ay nagrebelde sa Panginoon, dedo ka kaagad. Amen. Ngayon naman, pagka nagrebelde ka sa Panginoon, hindi ka naman not necessarily mamamatay. Although there are cases, brothers and sisters, when you continue to rebel against God, when you continue to be unrepentant, when you continue to be lawless, you can die. Amen. Naalala ninyo yung passage sa Bible na sabi ni Apostol Pablo, deliver him to the devil for the Naalala ninyo yung tao doon na lalaki na sinisipingan niya yung asawa ng tatay niya? Sabi ni Apostol Pablo sa kanya, deliver him to the devil for the destruction of the body and for the salvation of his soul. Mas mahalaga ang kaluluwa mo kaysa katawan mo.
physical na katawan mo sa Panginoon. Maalala ninyo si Ananias and Sapphira. They lied against the Holy Spirit. And immediately, sa church, namatay sila. And even every time we partake of communion, di ba sabi ni Pastora Citas, nung minsan na nag-exhort siya dito, when we do not discern the Lord's body, and we partake of the koinonia, the communion of the saints, di ba, some of you are weak, some are sick, and some are asleep. Ang ibig sabihin ng sleep, namatay na. So if you continue to rebel against God, even if you are a born-again Christian, you will die in your spirit, in your body. Papagpahingahin ka na ni Lord. Amen. Kung baga, nanatili kang rebelde dito sa church, hindi ka sumusunod, pero lagi ka namang nag-a-attend. Sabi ng Panginoon, nag-o-occupy ka lang ng space sa rema. Hindi ka naman nagagamit. Amen. Hindi mo naman gino-glorify ang sarili mo. O sige, magpahinga ka na para merong iba maka-occupy ng upuan mo dahil dadami ang mga anak ko doon. Joke. Pero pwede. Amen. Hallelujah. Sige. Ano pa ba ang kasalanan? So, it is transgression of the law. It is rebellion against God. Alam natin na ang kasalanan ay nagpasimula kay Lucifer. Tama? Dahil sa kanyang pagre-rebelde sa Panginoon, or ang nangyari kay Lucifer ay inusurp niya yung pinagnasahan niya yung lugar ng Panginoon. Kaya isinapon ng Panginoon dito. Amen? Sa lupa. At ngayon, nakatira siya dito sa lupa, pwedeng katabi mo siya. Amen. Anyway, wag na nating anuhin yon, ang history. So, merong types ng kasalanan. Actually, marami pong kasalanan na pwede nating pag-usapan. Alam niyo po, for the last how many days, mula yata nung Wednesday, nagre-research ako. Naku po, sobra akong na-overwhelm sa dami. Merong willing sin, unwilling sin, merong sin of omission, sin of commission, merong mortal sin, by venial sin, sa pinanggalingan natin na relihiyon, pero lahat ng sin, kay matindi at hindi matindi, yan ay karumaldumal sa harapan ng Panginoon. God hates sin because it is an assault against His holiness. Amen. Amen. So, napakarami po, pero for our purposes today, in relation to my emphasis na kasalanan ang unbelief. Matinding kasalanan ang unbelief. Unbelief about God and about what Jesus did on the cross, continuously rejecting the Lord. Kasi sabi nila, Pastora, ano yung blasphemy against the Holy Spirit? Pwede ba akong mag-commit ng blasphemy against the Holy Spirit? Sa tingin ko, brothers and sisters, kung mahal mo ang Panginoon, hindi ka mag-commit ng blasphemy against the Holy Spirit. Pero ang salitang blasphemy kasi ay hindi mo nire-regard na banal, hindi mo nire-respeto ang mga bagay na patungkol sa Panginoon. In the New Testament, nung sinabi ng Panginoon na blasphemy against the Holy Spirit, nung gumawa ng miracle ang Panginoong Jesus at sinabihan siya ng mga Pharisee na nakagawa siya ng himala dahil si Beelzebub ay nasa kanya. That is blasphemy. Amen? Pero dahil wala na ang Panginoong Jesus, hindi na siguro blasphemy ang nakukumit natin kasi that was an attack, that was an accusation against Jesus Christ. Ngayon, pagka tayo naman ng mga lingkod ng Diyos at mga meron tinatawag na unforgivable sin. There is a sin that leads to death. Hindi ko na po, inaano ko lang po sa inyo ito. There is a sin that leads to death and there is a sin that does not lead to death. Sinabi po ni John yon sa 1 John 5:16 to 17. And this was addressed to the believers. Sabi ni John, kung meron kayong kapatid na nagkakasala, sabi niya, pagsabihan ninyo siya para bigyan niyo siya ng buhay na hindi siya mamatay. Ano yung sin that leads to death? When you continue in your sin, because you think God's grace is more, when sin abound, God's grace abounds even more. Ini-misinterpret ninyo. Sobra naman ang grace ng Panginoon, patatawarin niya ako sa pangangalo niya ko. Kapatid, ang nag-ooperate sa Spirit ay hindi Spirit of grace,
Kung nakapatuloy ka sa kasalanan mo, ang nagpapatuloy sa iyo na spirit is spirit of lust. And since your born-again spirit is already saved, God will allow you to die so that your born-again spirit will be saved so that you will not go down trail in your sin and go to hell. That is still the grace and the love of God. Kaya kung meron ditong tao na matigas ang ulo, tapat naman ang biyaya ng Diyos. I'm telling you, you can die before your time. In the same manner na ikaw ay inom ng alak, the grace of God is sufficient. Magkakakanser ka sa atay at bukas mamamatay ka na. Amen. Praise the Lord. So, hindi natin pwedeng gamitin lisensya ang biyaya ng Diyos. So, whenever you indulge in sin, the grace of God is not operating in your life. You are allowing the grace of lust and the grace of other sins to prevail in your life. At sinabi niya doon sa binasa natin kanina, sa 1 John 5:3-4, sabi niya, pagka dumating ang guilt dahil sa kagagawa mo ng kasalanan at na-overwhelm ka, alam mo, ang daming mga tao na ganyan, mga teenagers na nabubuntis, hindi alam ng mga magulang, pagka nabuntis sila, anong ginagawa nila? Nagpapakamatay na lang sila dahil sa super guilt. Amen! Guilt can kill you. Okay, so anong kasalanan? There are three types of sin. Alam nyo, ang sin can come, although sabi natin it is a transgression of the law, it is a rebellion of God, it can come in so many forms, like disobedience. Ilan sa atin ang nagdi-disobey, not honoring God, not honoring our parents. Amen. Ignoring God, accusing, lying, marami. So often, when people sin, they do not realize how the sin impacts them and God. Alam mo, when we sin, sabi ni, last time pinag-usapan natin na ang dyablo, kaya niya tayo inaalok ng kasalanan ay para sirain ang ating relasyon sa Diyos. Sin is a relationship destroyer. It will destroy your relationship with God. It will destroy your relationship with your family members. Masisira ang mga relasyon mo sa ibang tao. At higit sa lahat, sisirain ka ng kasalanan. Amen. So, kailangan tayo that is a big weight. Amen po, na dinadala natin. Okay, 3 klase ng kasalanan, briefly lang. Inherited sin from Adam. Tayo po ay mga anak ni Adan. Amen? At alam natin na si Adan ay nagkasala sa Garden of Eden. And Adam is a representative man. Amen? So, yung kasalanan ni Adan, nung nagkasala si Adan, lahat tayo ay nagkasala. So, ipinanganak tayo sa kasalanan. In the same manner minamana natin ang mga qualities, ang mga characteristics ng ating mga magulang. Dahil si Adan ang magulang natin sa laman, minana din natin ang kanyang kasalanan. Kaya sabi ni Haring David sa Psalm 51 verse 5, ang sabi po niya doon ay, surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. So lahat ng tao, kaya sabi po sa John 3:23, all men have sinned and fall short of the glory of God. Walang isa dito sa atin na walang kasalanan. Dala-dala natin lahat yung minanang kasalanan. That is the first type. The second type is imputed sin. Amen. Imputed, meaning to say, this is a financial and a legal term in which imputed means to take something to belong to someone and credit it to another's account. Halimbawa, I will impute X amount of money to my son's bank account. So, ikikredit ko sa kanila yon, ililipat ko sa kanila. Amen. So, noon pong nagkasala si Adan at si Eva, lahat ng mga taong ipinanganak, although ang kanilang mga espiritu ay patay, dahil sa kasalanan,
Alam nyo, ang tao ay nagkakasala hindi dahil gusto niyang magkasala, kundi siya ay nagkakasala kasi ang kanyang kasalanan, ang kanyang kalikasan ay makasalanan. Nakuha? Ang Diyos ay likas na mabuti, kaya hindi siya po pwedeng gumawa ng masama. Amen! Ang tao ay likas na makasalanan. Kaya kahit ayaw niyang magkasala dahil sa konsyensya niya, nilagay ni Lord ang kanyang, there is a knowledge of God in his conscience. Hindi siya nakakapagwagi sa kasalanan kasi siya ay likas na makasalanan. Okay, but during Adam's time and Abraham's time, sin is not imputed to man. Hindi ibinibilang ng Panginoon ang kasalanan ni na Abraham against them because sin was not yet imputed. Idinagdag, ibinilang. Amen? Nakukuha ninyo? Ha? Before the law of Moses, after the law of Moses, nung maibigay ang kautusan, that was the time na ang Panginoon ay idinagdag ang kasalanan ng tao. Amen. Marami na tayong preaching tungkol dito. Sa dispensation of grace, we have to understand that God works in dispensations. Amen. So, nung panahon ng kautusan, sin was, before the law, although men were still sinners before the inherited sins, kahit na makasalanan noon ang tao, panahon ni na Abraham, kasi meron silang minana na sinful nature, hindi binibilang ng Diyos yung kasalanan nila sa kanila. Hindi niya ini-impute. Pero after the law of Moses was given, sins committed in violation of the law were imputed or accounted to them. Romans 5:13, tignan natin. May natututunan po kayo. Okay. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. Amen. Hindi. Ngayon, nung nagkaroon ng kautusan, nalaman na ng tao ang kautusan ng Diyos at violate mo yan, magkasala ka. Kaya yung si Cain na pinatay niya si Abel, hindi siya pinatay ni Lord, pinagpala pa siya. Wala pang law. Pero yung isang mama na kumuha ng nagtrabaho sa Sabat, nanguha ng mga panggatong, binato at pinatay ng mga tao. Okay. Because sin was imputed to men anymore. Already to men. Ibinilang na ang kasalanan sa tao. But praise the Lord! Dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, He used the same principle of imputation. He imputed the sin of Adam to His Son, Jesus Christ. Kinuha niya ang kasalanan na binigay ni Adan sa atin. Amen? Lahat ng kasalanan na binigay ni Adan sa atin, okay, inimpute niya sa kanyang anak. It pleased Him to afflict His Son. Inilagay niya lahat yan sa katawan, sa kaluluwa ng kanyang anak na si Jesus. At para pinarusahan niya ang kanyang anak. Because the wages of sin is death. Ang wages, ang sweldo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Inilagay niya ang kamatayan sa kanyang anak na si Jesus. He imputed it to His Son, Jesus Christ. So that now, when we receive Christ, when we surrender our lives to Christ, God will not impute our sins against us anymore because He has already imputed it on His Son. Kaya, ang pinakamalaking kasalanan ay ang unbelief of Jesus
and what Jesus did on the cross. Amen? Kaya yan ang pinakamalaking bato. Gusto ko sanang kumuha ng mas malaki pa, kaya lang baka pagpunta ko dito, hindi na ako makaakyat sa stage. Amen? Nakikita po ninyo? So, ang kasalanan, ay lahat ng tao nagkasala dahil sa minana. It's an inherited sin. But, there is also an imputed sin. Ibibilang sa'yo. So, ngayon, ang Panginoon ay hindi na niya pinaparusahan ang kasalanan ng tao na nagmula kay Adan. Ang pinaparusahan na lang niya ay ang tao na may dala-dala pa yung kasalanan ni Adan. Okay? So lahat tayo dito, puro kayo, tayo lahat ay anak ni Adan. Tayong lahat dito ay tumanggap kay Kristo. Lahat tayo dito tumanggap kay Kristo. Ano man ang kasalanang gawin natin, ginawa in the past, in the present, and in the future, hindi na yan idadagdag ng Diyos sa atin. Dahil inilagay na niya yan sa kanyang anak na si Jesus. Ngayon, itong mga ito, meron pa silang kasalanan ni Adan. Ayaw nilang paniwalaan ang ginawa ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Ang kasalanan ni Adan ay nasa kanila pa rin. Sila ang mapaparusahan. Why? It's not because of their sins, but because of their unbelief and the rejection of the Lamb of God who took away the sins of the world. Klaro? Okay, so yun po ang kasalanan. Ngayon, so ang kasalanan po ay mabigat. Amen? Napakalaki pong kabigatan ang kasalanan. Sabi po dito, titignan ko lang po ang notes ko ha. Meron pong pangatlong klase ng kasalanan, inherited sin, imputed sin, at pangatlo, personal sin. Amen. Tingnan ang kasama mo. May personal sin. Amen. Okay. That which is committed every day by every human being. Sino dito ang hindi nagkakasala? Taas mo ang kamay mo at ikaw ang sasambahin ko na. Walang taong hindi nagkakasala. Amen? Amen. Okay. Sabi niya dito, because we have inherited a sin nature from Adam, we commit individual personal sins. Everything that's seemingly innocent and truths to murder. Some personal sin includes, marami mga personal sin. Sabi mo, Pastora, pagka ako ay pinatawad na ng Panginoong Jesus, hindi na ini-impute ni Lord ang kasalanan ko against me. Tama. Pero ang kasalanan mo ang nagdadala ng kabigatan sa buhay mo, pinapakapal niya ang konsyensya mo at ang espiritu mo, at isang araw, hindi ka na makakapakinig sa Diyos, hindi mo na maririnig ang direksyon ng Diyos, ang magpapakinggan mo na lang ay ang dyablo, at pwede ka pa rin dagatang apoy ang punta mo kahit ikaw ay tumanggap sa Panginoong Jesus. Amen! Amen! Okay, so, Proverbs 6, kaya huwag sabihin, hindi tayo, saved naman ako, okay lang gumawa ako ng ganito. No way. Basahin mo ang Hebrews 10:25 hanggang sa huli. Pagka napatuloy ka na nagkakasala, pinipili mo. Alam mo, ang Kristiyano, ang difference natin sa mga hindi Kristiyano, yung mga hindi tumanggap sa Panginoong Jesus, they don't have the power and the grace to overcome. They cannot choose not to sin. Kahit gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Ganun yung mga hindi born again. Pero yung mga born again Christian, you can choose to sin and you can choose not to sin. So you always choose to sin. Sabi nga ng Panginoong Jesus, I have placed before you life and death, blessing and cursing. Choose life. Because sin is death. The wages of sin is death. Okay, Proverbs 6:16-19. Let us look at ourselves. Amen. Tingnan natin kung kabilang tayo dito sa mga ito. Ang purpose ng Panginoon sa umagang ito, brothers and sisters, ang nais ng Diyos, pag alis natin dito, let us lay aside every sin.
dalhin natin lahat sa altar. Because by ourselves, by our own ability, wala tayong kakayanan na alisin ito sa buhay natin. Sabi nga sa 1 John 5, they cling. Sin clings to us. Kahit na parang linta, na parang gusto mo nang alisin, ayaw pa rin umalis. Amen. Okay. 6 things the Lord hates. Sabasahin natin. 6 things the Lord hates. Yes, 7 are an abomination to Him. A proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord among brethren. Meron pa ba? Tagalog po. Makikita natin itong 7 bagay. Tagalog. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Nasusuklam siya. Okay? Next. Kapalaluan. Alam niyo yung taong palalo? Mayabang. Proud. Alam nyo, minsan meron tayong maling concept ng proud eh. Kala natin yun yung palalo. Pero alam mo, yung overly humble naman na wala namang sa lugar, kasi hindi ko, mayabang din yun. Amen. Pag-uusapan po natin yan sa mga susunod, okay? Kasinungalingan. Oh, wala ditong white lie, half lie. Pagka nag-white lie ka, that is still a lie. Okay, at ang mga pumapatay sa walang kasalanan. 'Di ba sabi na apostol ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay nagagalit, ikaw ay pumatay. At ikaw ay nagagalit sa isang tao dahil merong kang borrowed offense. Amen. Kang borrowed offense, nagagalit ka na rin, pinakagalitan mo na rin, okay? Pinapatay mo 'yon. Alam mo ba? Okay, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. O, sino yon? Wala namang ginagawa sa iyo yung tao kung ano-ano ang lalagay mo sa puso. Alam mo, yan. Kasi sabi ni ganito, ganyan yan, ganyan yan. Mga paang pupudulin sa landas ng kasamaan. Sabi niya, pare, birthday ko. Oh, sabi niya, doon muna tayo. Oh, yan. Nakakita ng sexy. Takbo siya doon. Parang si Samson. Yan. Next. Saksing sinungaling. Mapaglubid ng, bakit iba yung nagsisinungaling sa saksing sinungaling? Kasi ito, pagkasaksing sinungaling ka, ipapakulong mo yung isang tao na wala namang kasalanan. Napakatindi nun. Galit ang Panginoon doon. Mapaglubid ng buhangin. Pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Wow! Enjoy na enjoy siya na nag-aaway-away tayo sa church. Malapit na silang mag-split. Malapit na. Amen! Pag-aawayin ang magbiyenan, pag-aawayin ang magkapatid, okay? So, galit yan sa Panginoon. Okay. Hindi ko naman yan ginagawa, pastora, sigurado ka? Kaya nga sabi ko, tignan natin ang ating sarili. When you continue to ignore God, when you continue to ignore what the Lord is telling you, amen, you are proud. As if kaya mong mabuhay sa sarili mo. Ay, hindi naman mahalaga yan. If you are continue, alam mo yun, kahit sa mga lingkod ng Panginoon. Okay, next. Next verse. Galatians 5:19 to 21. Now the works of the flesh are evident. Kung tayo ang nananaig sa atin, di ba ang ating flesh, carnal nature, at ang ating espiritu ay magkaaway. Iba ang sinasabi ng ating espiritu, iba ang gusto ng ating katawan. Katulad ng sasabihin ng ating espiritu, mag-devotion tayo, magbasa tayo ng Biblia. Gusto ng ating katawan ay manood tayo ng sine, o yung mga ganon. Magkalaban yung dalawa. Now the works of the flesh are evident, which are, sabihin nyo. Lewdness,
Sige, tingnan natin ang Tagalog mamaya. Idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Kung hindi kingdom of God ang i-inherit mo, ano nga rod? Diba? Okay, hindi makakaila ang mga hilig or pita ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos o mga misis, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, greed, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Next, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, I'm warning you. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian. Brothers and sisters, pastora, paano yun? Nag-birthday yung aking manugang, nag-inuman kami ng beer. Ito po ay yung it is your lifestyle. Amen? Hindi naman yung paminsan-minsan. Kasi hindi naman masama uminom ng alak. Ang masama ay yung magpakalasing. At itong sinasabi dito, lifestyle mo ang adultery. Ngayon, iba asawa mo, after 2 years, meron ka na namang asawang iba. Iba-iba ang asawa mo kung saan mo ikinakalat-kalat ang sperm mo. Buti sana kung maganda ang binhi mo. Amen. Tawa si Pastor. So, mga babae naman, tanggap ng tanggap. Okay. Ano pa, hindi naman po, kasi ang Panginoon ay Diyos na mapagpatawad. Ngayon, ang pagpapatawad, kung ikaw ay nag-repent, kaya kailangan mag-repent, ibig sabihin, talagang talikuran mo. Di ba? Nag-repent ka ba nung nakaganyan ka, tas nakasilip ka pa rin. Tapos, pinupuntahan mo pa rin. Saw. Alam nyo, mag-iingat tayo sa kasalanan. Kasi pagka nahook tayo ng kasalanan, dun ka na. Sin will stay longer than you think. Sin will make you pay much, much more than you think. Sin will cling to you. Amen. Sin will progress in your life. Tingnan mo si Samson. Si Samson, ang unang-unang kasalanan, basahin ninyo to Si Samson, ang unang-unang kasalanan, he is a Nazirite. He was separated by God. Amen. For him, because his name is sunshine. Ang meaning ng salitang Samson ay sunshine. Dapat siya ay sunshine sa kanyang bayan, sa Israel. Pero dahil unang-una niyang kasalanan, he disobeyed and disrespected his parents. Amen. Hindi niya sinusunod. Hanggang sa doon, mahilig siya sa mga babae. Hanggang sa nakakuha siya ng katapat niya si Delilah. Nakipaglaro-laro siya kay Delilah. Ninanag siya ni Delilah kung saan nagmumula yung kanyang buhok. Sinabihan siya ng Diyos, huwag siyang magpapaputol ng buhok dahil nandun yung kanyang lakas. Dahil na si Diyos siya ni Delilah, at dahil akala niya, lalasing siya, di sinabi niya, alam niyo, ang kasalanan, huwag kayong makikipaglaro. Ihuhook niya kayo. Amen. At lalamunin niya kayo. At alam niyo, ang pinakamabigat na nagbibigay ng weight, ng kabigatan, lalo na sa ating Kristiyano na tender ang puso natin sa Panginoon, your guilt will kill you. Walang kasalanan nang walang kakambal na guilt. Amen. Kasi yun ang disenyo.
Praise the Lord. Kaya po, ang kasalanan po, huwag ho nating susubukan. Kasi pagka sinubukan mo yan, ano yan parang anay yan Paunti-unti, alam niyo ang anay, paunti-unti hindi mo nararamdaman. Isang araw makikita mo, gumuho na yung bahay mo sa dami na pala ng anay. Praise the Lord. Naintindihan po natin. Yung paunti-unti lang yung patikim-tikim. Patikim-tikim. Di ba may kantang patikim-tikim? Di ba? Tapos wala, nandun na. Okay, what are the consequences? Ano ang mga resulta? Ano ang mga bunga ng kasalanan sa ating buhay? Number 1, when we sin, mental consequences. When we sin, we affect our conscience. Amen. At ano ang nagiging effect? Nagkakaroon tayo ng guilt. Nagkakaroon tayo ng feeling ng guilt. This can range from mild, depende sa kasalanan na ginawa mo, hanggang doon sa napaka-overwhelming na guilt. At ito ang nangyayari, minsan sa mga Kristiyano, sasabihin nila, hindi na ako karapat-dapat sa Panginoon, ang next na mangyayari dyan, mahihiya sila kay Lord, mahihiya sila sa Kasi ang kasalanan, kapatid, ginagawa sa dilim. Amen. Sikreto. Yan ang strategy ng diablo because he wants to operate in the dark. But the Lord will expose that. Nung hindi pa naka-expose ang kasalanan mo, nagigilty ka, kalaban mo lang sarili mo. Pero walang sikreto, sabi ng Panginoon, na hindi maisisiwalat. Ang pagkayan isiwalat, patay ka. Amen. Kaya, mapalad, sabi ni Haring David, ang taong ang kanyang kasalanan ay not imputed against, ay tinakpan ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Pero yan, I believe, ginawa yan ng Panginoon nung tayo ay na-born again. Halimbawa, marami kang marami kang atraso. Nung na-born again ka, pinatawad ka ng Panginoon ng bultong kasalanan at ikaw ay naging bagong nilalang. Amen? Kaya sinasabi ng iba, nako, bakit kaya kung kailan ako na-born again, kailan ako nag-serve sa Panginoon, lalo naman umano ang buhay ko, siguro ito, kabayaran ng mga ginawa ko nung Hindi, kapatid. Amen? Those sins are under the blood. It is your guilt and your thinking that is pulling you back because the devil is suggesting things, ideas in your mind to discourage you to move forward. He is putting weights on you. Amen. So, wala na yun. Huwag mong isipin yun na nagbabayad ka ng mga nakaraang mo. Hindi. Bago kang nilalang. You are new. Wala na yon. The old is past, and behold, the new has come. Focus on moving forward. Let the past, leave the past behind. Okay, so, mental consequences. Okay, alam mo ang side effect ng guilt? Guilt can produce all kinds of side effect. Worry, fear, sadness, sense of loss, sense of not being in control of your own lives, despair, rejection, depression. So, ang daming mga side effect ng guilt. Kaya kung ikaw, bakit ka magdadala ng napakaraming baggage ng guilt, depression, low self-esteem, unworthiness sa sarili mo? Amen? Okay, so yun ang mga mental consequences. Mawawalan ka ng focus, hindi ka makakapag-concentrate sa gusto mong gawin, kasi parang laging may humihila sa'yo. Number 2, physical consequences. Sin produces all kinds of disease. Alam na natin yan. Kung ikaw ay bading at homosexual ka, kasalanan ng homosexuality, excuse me. Walang ipinanganak na homosexual. God created man and woman, Adam and Eve. Hindi siya nag-create ng in-between. Amen. Kaya kung basahin ninyo ang Genesis sa Sodom at Gomorrah, kung paano, paano
sinunog at ninano ng Panginoon dahil sa sobrang, sa homosexuality. Abay, magkakasakit ka ng AIDS. Amen. Sexually, kung ikaw ay adulterous, kung ikaw ay mahilig sa makipag-sex sa mga babae, di ba? Kung ikaw ay mahilig sa alak, magkakakanser ka. Kung ikaw ay hindi maampat ang iyong paninigarilyo, magkakakanser. Mabigat kaya yung mag-maintain ka ngayon ng bisyo? Magsugal ka, magkakasakit ka, cancer, diabetes, lahat yan. Amen. Yung mental pressure mo, nape-pressure ka sa espiritu mo, sa kaluluwa mo, ang bigat kayang dalhin ng guilt. O may sakit ka pa. Amen. Alam nyo, nagmula lahat yon sa kasalanan. Sa isip, pagkatapos sa katawan, kasi ang dami mong binubuhat na weights. Okay. Alam na, madali lang ang mga physical consequences. Okay? Kung ikaw naman ay drug addict, kapatid, nabarog ang utak mo. Amen? Windang ka, hindi ka makausap ng mabuti. Parang ayaw makipag-usap sa iyo mga tao kasi sa dami ng drugs na sinaksak mo sa sarili mo, nagkakaroon ka ng brain damage. Amen? Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord, wala kang brain damage. Kung ikaw ay lasenggo, pwede kang mamaya mamatay, mabangga ka sa motor. Amen? Napakaraming. Okay, ito ang mahalaga spiritual consequences. Okay? Siyempre, maraming spiritual consequence ang kasalanan. It will separate us from God. Alam mo, ang kasalanan, kung kayo po ay born again Christian, yung kasalanan mo, kapatid, hindi naaapektuhan ang Panginoon doon kasi hindi na niya yun ini-impute sa'yo. Ikaw ang apektado. Amen. Iko-condemn ka ng puso mo. Magigilty ka, mahihiya ka na lumapit sa Diyos. At ang mangyayari, hindi dadaloy sa'yo ang buhay ng Diyos dahil ang kasalanan ay bara. Amen. Nakabara siya para dumaloy sa iyo ang buhay ng Panginoon. Ang light source po natin ay ang light ng ating Panginoong Diyos na nakatanim sa ating puso. Yun ang Zoe. At kung tayo ay may kasalanan, may bara yun, hindi yun magmamanifest sa buhay natin. At ang kasalanan, it will affect our relationships with other people, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Napakaganda po kung minsan pag nilayan ninyo ang buhay ni Haring David. Dahil lamang sa kanyang katamaran, wala siya sa posisyon, wala siya sa panawagan niya sa Panginoon. Dapat nakikipaggera siya, hindi siya nakipaggera. Hindi siya sumama sa digmaan. Naglangay-langay siya doon, nag-rest-rest, o nakita niya si Bathsheba. Diba? So, ipinatawag niya si Bathsheba. Alam niya na may anak at asawa si Bathsheba. Nagkaroon siya ng lust doon sa babae. Alam po ninyo, pag sinabi natin ng kasalanan nagkikling, kahit na yung effect niya magkikling pa rin sa buhay mo. Amen? Dahil ipinapatay niya nag-progress yung kanyang kasalanan. Gusto niyang itago, nabuntis si Bathsheba, gusto niyang itago yung bata. Pinauwi niya si Uriah na napakatapat na sundalo niya, napaka-devoted sa kanya. Hindi umuwi yung sundalo sa kanyang bahay. Sapagkat, sabi ni Uriah, ang aking mga kasamahang sundalo and the Ark of the Covenant are in the tents, in the war field. Bakit ako uuwi at magpapakasarap dun sa tabi ng asawa ko? Hindi siya umuwi na. Natulog siya sa may pintuan kasama ng mga lingkod. Dahil doon, dahil hindi niya maitago, pinapatay niya si Uriah. Noong pinatay ni Joab, si Saul, na gusto siyang ipapatay, iyak nang iyak itong si David. Pero nung ipapatay niya yung pinaka-loyal, pinakatapat na sundalo niya, hindi man lamang siya. Tingnan mo kung anong ginagawa ng kasalanan. It makes you insensitive, not appreciative. It makes you to disvalue your relationship with the people that matters most to you. Amen? Alam nyo, sin will blind you.
Si Samson, bago pa ginouge yung kanyang mata ng mga Philistine, he was already spiritually blind because of his constant, continued disobedience and not honoring his calling. And his, tawag dito, yung kanyang panawagan, Nazirite siya eh. Alam niyo mga brothers and sisters, yung hindi natin pagtugon sa mga panawagan ng Diyos sa ating buhay, nagtetengang kawali tayo, nagbubulag-bulagan tayo, pagka tayo na natili doon, isang araw, si God mismo ang maglalagay ng piring sa ating mata. Tingnan yung ginawa niya kay Pharaoh. Hindi ko po kayo tinatakot, but we should know these things. Si Haring David, alam mo, because of that, dahil sa ginawa niya kay Bathsheba, in-expose ni Lord ang kasalanan niya. At nung ang kanyang mga anak, sino yung anak niya na ni-rape ang isa pa niyang anak, si Tamar, hindi niya masabihan yung anak niya na nang-rape sa isa pang half na anak niya. Why? Because he lost his moral authority to discipline his children because he was an adulterer. Kaya ba ninyo, mga tatay, na dahil sa nakikita ng mga anak ninyo, kayo ay may mga kabit dito, may mga ano dito, isang araw gawin nyo ng anak ninyo, hindi ninyo sila madidisiplina. Sino ang mananagot sa anak ninyo sa Panginoon? Isang araw sabihin ni Lord, nasaan ang mga anak na ipinagkatiwala ko sa iyo? Biyahing langit o biyahing impyerno? Bakit biyahing impyerno? Dahil sa halimbawa mo. It will hurt your relationships. Hindi lang yon. Ang daming nangyari na masamang consequences sa buhay ni Haring David. Alam mo ba na yung pinapatay niyang si Uriah ay may mga kamag-anak na matataas ang sa military? Nagkaroon siya, nasira ang kanyang integrity sa kanyang army. Brothers and sisters, let's not trade a single moment of pleasure with the devil for an eternity with God. Amen. Kaya ngayon, sa oras na ito, challenge ko po kayo. Dapat, ayaw nating maging sin-conscious. Ang ibig lang sabihin ng sin-conscious, yung lagi tayong, yun ang ating pinapairal sa isip. But we have to know these things. Hindi para takutin tayo, pero para i-warn tayo. Okay? Sa 2 Peter 2 verse 4 to 9, ang Panginoong Diyos, hindi niya tayo parurusahan, pero ididisiplina niya tayo. What is the difference between punishment and discipline? Kaya tayo bibigyan ang iaalaw ng Panginoong Diyos para tayo ay madisiplina, para tayo ay hindi pumunta sa impyerno. Amen? Sabi po niya, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Patatawarin ka ba niya kung patuloy ang lifestyle mo na ganyan? Sila'y itinapon sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Amen? Next, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. God is still interested. He is very concerned that we live a righteous life. Okay. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala. Sabihin mo babala. Warning sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Alam niyo ang kasalanan ng Sodom and Gomora? Mga homosexuality, sodomy. Kapatid, dito sa ating kapanahunan, itong mga grupo na ito, they are moving in unison para makakuha ng legal right na gawin yung mga gusto nilang gawin. Alam nyo kung bakit nila gustong-gusto yun? Because deep down in their conscience, they know that what they are doing is wrong. And we have to help them face that. Amen. Ayan, ano pa? Sinumpa? Okay. So, kapatid, we cannot take sin lightly. Huwag nating maliitin ang kasalanan. Maliit lang naman yung ginagawa ko, sinasabi ko sa iyo. Sin will stay longer than you think.
Sin will linger. Sin, you will pay more than what you are willing and ready to pay for. Sin will progress, definitely progress in our lives. At kahit na yan, kapatid, ang kasalanan, lalong-lalo na ang kasalanan ng, alam mo, lahat ng kasalanan, later on, maybe if we have time, we can discuss how sin operates in our lives at ano-ano yung mga ito, like the sin of pride, lust, greed, gluttony, amen, laziness. Alam niyo ba na kasalanan ang tamad? Kabigatan kayo. Amen? Envy, jealousy, amen? Lahat ng mga kasalanan na yan. Ano man ang kasalanan na meron ka sa umagang ito, nais ng Panginoon, nabitawan mo na yan. Amen? Lay aside every burden. Maybe you don't realize that the things that's hindering your blessing. Alam mo, may word kanina sa akin ang Panginoon nung na tayo ay nagpa-praise and worship. Breakthrough. Breakthrough, break out. The devil now is playing a game of containment. Inilalagay niya ang mga Kristiyano sa box so that he can contain us. Tinatapunan niya tayo ng lahat ng burdens. Kasalanan, kawalan ng pera, kabigatan, tao. Nagpapadala siya ng messenger sa buhay mo para igupo ka. In the same manner that the angel of God will send your financial deliverer and your destiny helper, the devil will send a destroyer in your life and in your family. And the only way, the only hole na pwedeng daanan ng dyablo sa buhay mo, dahil you are supposed to be blood-washed and sealed by the Holy Spirit, but if you are guilty of any sin today, that is the entrance of the devil in your life. But the Lord, during our praise and worship, has told me, break out, break loose. There's a breakthrough coming. But, brothers and sisters, today, you have to lay down every sin. The unbelief, every encumbrance, everything that will prevent you from winning the race. Amen. Tayo po ay tumayo. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, alam ko marami dito sa atin, maraming kabigatan. Amen. Pwedeng kabigatan natin, unforgiveness ng sarili natin. Yung mga, dapat ginawa ko to, dapat hindi ko to ginawa, dapat pala ito ang ano. Minsan din natin mapatawad ang sarili natin. Amen? At kabigatan niya na nagkukos ng stresses, pressure sa ating buhay. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, come to me. Amen. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Those who will lay down any form of encumbrance, any form of weight. You know that. Alam ninyo yan. Bring it to the altar today. Lay it down so that God can work His works in your life. Alam nyo, yung iba sa atin, unbelief. Hawakan mo nga muna ito, Tina. Hindi mo si Tina. Halika nga, Brother Orly. Kasi ang bigat eh. Yan, nilagyan ko envy. Lagay natin sa altar. Bigyan natin kay Lord. Amen. Yung mga malalaki dito. May sizes yan eh. Lust. We lust for position. We lust for power. Greed. We don't have time for God because of greed. Kailangan mapasa akin to. Wrath. Anger. Yan, Lord, inibigay ko na yan sa'yo. Bigat eh. Gluttony. Excesses. Amen. Adultery. Pagka ikaw ay merong ini-imagine na babae, nag-commit ka na ng adultery sa buhay mo.
kahit hindi mo pa siya hinawakan. Okay. Dito, Pastor. Marami pa dyan. Pride. Bigyan natin ng pride. Kailangan natin si Lord. Amen? Laziness. Ito maliit lang. Self-pity. Awa siya sa sarili niya. Marami pa dito maliliit. Yan. Homosexuality. Maliit lang pero dapat malaking bato. Wala kasi akong makuhang malaking bato sa bahay. Kaya kung ano lang meron, bato pa rin yan. Pero alam niyo ba, ng bato lumalaki? Gossip. Chismosa. Dila. Haba-haba. Yan. Sodomy. Yan. Kuripot. Amen. Worry. Anger. Ano pa ito? Ano yan, Orly? Basahin mo nga. Parang di ko mabasa. Ha? Madaya. At lahat. Okay. Let us allow the Holy Spirit. Now, brothers and sisters, this is light. Amen. Sabi ng Panginoon, come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you, tingnan natin, rest. Learn from me. Take my yoke, Take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light. Amen? Tayo po ay manalangin. Let us have our personal communion with the Lord today. Alam niyo ba na ang Panginoon, alam niya ang nasa puso niyo? There is nothing that you can hide from God. Everything is laid before Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Father, we thank you for your word. Hallelujah. Have your way today, Holy Spirit. Accomplish the purpose by which your word were preached this morning. We open our hearts. We surrender to you. Banal na Espiritu, ipaalala mo sa amin mga bagay na dapat naming dalhin sa altar mo at iwanan na doon, Panginoon. Your altar is a place of fire. We allow you to burn these things. Your altar is a place of rest. Thank you for freedom. We believe in what the Lord Jesus did. And we are trusting you, Holy Spirit, to minister to us individually today. Hallelujah. We give you praise, Lord, in Jesus' name. The altar is open for you. Maring wala kayong hawak na bato, but you can use your tongue. You can use your words to release those things that you want to leave to the altar of the Lord. Come, we open His altar. Hallelujah. Let's worship. Pwedeng kahirapan yan. Pwedeng tao ang kabigatan ninyo. Amen. So, dalhin ninyo siya sa altar. There is a sweet anointing in this sanctuary. There is a stillness in the atmosphere. Come and lay down the burdens you have carried, for in the sanctuary God is here. There is a sweet anointing in this sanctuary. There is a stillness in the atmosphere. God
gagawin po natin ganito, we will make a position, the act of laying it down. I want you to kneel anywhere from this point to that point. Anyone who will come to the altar, I just want you to kneel down and lay it to the Lord. Okay? So, pwede po kayo, kung gusto ninyo, dito po kayo magsimula lumuhod. Pag ganon, pag ganyan. And then, you just lay it. You just speak, you just talk to the Lord. Yan. Pwede po kayo. And let us just kneel down. Amen? Come on, come on. Come on, let's give the Lord our burdens. There is a sweet anointing in the sanctuary. There is a stillness in the atmosphere. Come and lay down the burdens you have carried, for in the sanctuary, God is here. Yes, there is a sweet, there is a sweet anointing. There is a stillness in the atmosphere. You can come and lay down all the burdens you have carried, for in the sanctuary, God is. Oh yes, He's here. He is here. He is here to break the yoke, and lift the heavy burden. Oh yes, He's here. You can call on Him today. He is here to heal the hopeless heart, to heal the hopeless heart, and bless the broken. You can come and lay down all the burdens you have carried, for in the sanctuary, God is. Oh yes, He's here. He's here. Yes, Jesus is here. Break the yoke and lift the heavy burden. Oh yes, He's here. He is here. Yes, to heal the hopeless heart and bless the broken. He is here. Yes, He is here. He is here. Jesus is in this place to break the yoke and lift the heavy burden. He is You can come and lay down all the burdens you have carried, for in the sanctuary, God is here. Aming Diyos, tunghayan mo po ang mga anak mo, Panginoon.
na nagdala at nag-iiwan ng kabigatan sa altar. Lord, ibinibigay namin ito sa iyo sapagkat ikaw lamang ang may kakayahan, Panginoon, na i-lift ang mga kabigatan na ito sa aming buhay. Binibigay namin ang mga mahal namin sa buhay na wala pa sa iyo. Nagiging kabigatan ng aming puso, Panginoon, lalo na ang aming mga asawa o mga anak, Panginoong Diyos. Lord, alam namin kaya mo silang abutin. Binibigay ko sa iyo ang aking kapatid, si Alvin. Ang aking magulang. Have your way in their lives. Nilift ko ng burden ito sa iyo, Panginoon. You are able to accomplish anything that concerns you today. Binibigay na, iiwanan na namin dito ang kahirapan, mga alalahanin, mga utang, mga sama ng loob, ang nakaraan, Panginoon, ikaw ang nakakaalam niyan, oh God. Mga taong hindi pa rin namin mapatawad, mga kapaitan sa aming puso, mga bagay na alam namin humahadlang sa aming relasyon sa iyo. Mga addiction namin, oh God. Mga bagay na pumipigil upang ikaw ay aming makaniig. Salamat po, aming Diyos. Mga nakatagong kasalanan, Panginoon. Lord, hindi namin ito, alam namin, hindi namin ito may tago ng lubos. Dalangin namin na alisin mo ito, O God, sa amin. Kaya nga po, ibinibigay namin sa iyo, hinahayaan ka namin, O Diyos, tupukin ng iyong apoy ang mga bagay na ito upang kami ay magkaroon ng kalayaan, kagaanan ng buhay. Kami ay nananampalataya sa ginawa ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo at lahat ng mabubuting bagay ay para sa amin. Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat sa abilidad, Panginoon, na ibibigay mo sa amin. Paniniwalaan namin, O God, ang mga anghel mo mula ngayon ay magsisimulang kumilos para sa mga anak mo na naririto, Panginoon. I declare that every one of them who came here will get their breakthrough right now in the name of Jesus. Dalangin din namin ang aming kabigatan sa aming mga trabaho, sa aming negosyo, sa lahat ng aming mga gawain. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na patuloy na Lord, magpadala ka ng mga tao na magiging kagaanan sa aming buhay. Salamat po sa ginawa mo sa amin sa umagang ito, Banal na Espiritu. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyong salita, Panginoon, at sa ginawa mo ngayon sa aming buhay. Kami ay pumasok, may daladalang kabigatan, kami ay lalabas, magaan, malaya, Panginoon, para mabuhay para sa iyo. We give you all the glory, O God. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen! Palapakan natin ang Panginoon.